Mga kababayan, ang oras alas 4:11. Ano yun? Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na ang ating mga headlines ngayong araw ng Martes 24 sa buwan ng Marso. Kasadong transport strike sa Huwebes, pinaghahandaan ng MMDA. Libreng sakay naka-ready na ayon kay GM Torre. Fuel tankers at mga truck na may kargang essential at basic goods exempted muna sa truck ban at number coding ayon sa MMDA. Pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock, tinatrabaho ng gobyerno ayon sa Department of Energy. Epekto naman ng gyera sa gitnang silangan sinimulang dinggin sa Senado. Hindi agad na pagsipot ni Energy Secretary Garin ikinainis ng mga senador. Mga taga-gobyerno hinimok na mag-bike to work. Yan, pinag-usapan natin, di ba, nung nakaraan lang. Bike to work. Oh. Ay, gusto ko naka-sidecar, angkas mo ko. Tamad pa rin pala. Magtipid dahil sa matinding krisis ngayon, epekto ng gera sa Middle East. Diskwento naman sa terminal fee at iba pang airport fee charges. Kasadong ipatupad simula Abril 1. Terminal fees sa mga pantalan sa buong bansa tiniyak na walang pagtaas ayon sa PSA. PPA. 1 bilyong pisong halaga ng illegal na vape products na sabat sa nabotas, higit 4 na bilyong pisong droga winasak sa Cavite. Bansang Tonga, niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Walang tsunami alert sa Pilipinas ayon sa FIVOS. DOH nagbabala sa atake ng heat stroke, publiko pinayuhang laging uminom ng tubig. Yan ang ating headlines. Narito ng detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Pinaghahandaan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang sabayang transport strike ng iba't ibang grupo kontra mega oil price hike mula Huwebes, Marso 26. Kaugnay nito, tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na handa ang kanilang libreng sakay pero nakadepende ang deployment sa mamomonitor na maapektuhang lugar. Una nang sinabi ng MMDA na wala nang naitalang stranded na commuter sa mga pinakahuling transport holiday ng Piston at Akto. Parehong template naman ng seguridad ng gagamitin ng pambansang pulisya para sa inihahandang transport strike ng iba't ibang transport groups sa March 26 hanggang March 27. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 50,000 tauhan ng pulisya ang nakaalerto para sa sabayang tigil pasada at kilos protesta sa buong bansa. Nakanta rin naman ang halos 1,300 assets ng pulisya para magbigay ng libreng sakay sakaling ito naman ay kailangan. Samantala, wala pang nakikitang matinding epekto naman ng PNP maging MMDA sa naunang mga transport holiday ng Piston at Akto sa Metro Manila. Hindi muna sakop ng truck ban ang number coding o at number coding ang scheme ang mga fuel tanker at iba pang nagkakarga ng essential supplies sa Kamaynilaan. Ito ay matapos na aprubahan ng Metro Manila Council ang resolusyong nagtatakda ng exemption. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, kabilang narito ang mga naghahatid ng pagkain maging ng mga liquefied petroleum gas. Tiniyak naman ni Torre na may mekanismo ang enforcers at command center
upang masuri kung tunay na essential products ang laman ng mga babiyahing truck sa mga pangunahing lansangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Torre. May particular concern na kanina na lumabas, may nagtanong sa akin doon. Approved na ng MMC. Pagkatapos may nagtanong nga kung LPG ba ay LPG bullet carriers ay kasama. Kasama po because relative register naman sa color coding natin, hindi na kaagad na, as a truck ban, hindi na kaagad na, hindi na, included na kaagad sila kasama sa mga fuel tankers. Samantala, tinatrabaho na ngayon ng gobyerno ang pagbili ng 1 milyong bariles ng diesel bilang karagdagang buffer stock ng bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang 1 milyong bariles ay karagdagang 5 araw na fuel supply. Ito'y para matiyak daw po na matatag o hindi maubusan ng supply ng crudo sa bansa habang nagpapatuloy pa rin ng giyera sa gitnang silangan. Sa ngayon, abot na raw po sa first week ng Mayo ang ating supply ng crudo. Are we doing? We're also through PNOC. We're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country, and that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. So we are building our buffer despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po isa o dalawang araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, no? Hindi tayo maubusan ng fuel. So Yan po mga kaibigan, si Energy Secretary Sharon Garin. Samantala, sinimulang busisiin ng Senado ang matinding epekto ng giyera sa gitnang silangan, lalo na ang patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Bunsod nito na inis at dismayado ang mga senador dahil si Secretary Sharon Garin lang ang hindi agad nakasipot sa pagsisimulan ng hearing para alamin ang epekto at kahandaan ng gobyerno sa nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sinabihan niya si Secretary Garin na mahalaga ang kanyang pagdalo dahil ang sentro nito ay ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng langis. Ngunit pinadalhan siya ng kalihim ng napakahabang schedule ngayong araw na nangangahulugan na busy siya kaya hindi makakadalo. Nagalit si Senator Loren Legarda at sinabing napakahalaga ng hearing dahil ang sentro ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa bandang huli ay biglang dumating si Secretary Garin at sinabing galing umano siya sa Malacanang. Narito ang bahagi ng pagkayamot ni Senator Loren Legarda. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin ang secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Yun na. At ngayon nga ang pagkayamot ng Senadora Yan mo Legarda. talagang galit. Oo. Nanggigigil ha. Nagigil siya. Si Senadora Loren. Naku. Samantala naman naniniwala ho si Senador J.B. Ejercito na dapat pangunahan mismo ng gobyerno ang pagtitipid. Ngayon pong nasa krisis ang bansa dahil naman sa giyera sa Middle East. Ipagpapaliban niya muna. Dapat daw ipagpaliban muna ang mga hindi mahalagang biyahe, lalo na sa ibang bansa at mga team building activities. At bilang isang biker, hinimok ho ni Ejercito ang mga araw-araw na pumapasok sa trabaho, lalo ng mga taga-gobyerno, na mag-bike to work tulad po ng kanyang ginagawa pagtungo sa Senado. Ang kailangan lang daw ay maglagay ng shower area ang mga tanggapan ng pamahalaan at guide sa mga pribadong kumpanya para may magamit naman ng kanilang mga empleyado. Tulad po na gustong gawin sa Senado ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza
na maglagay ng shower area para sa mga gustong mag-bike to work o mga nag-ehersisyo bago pumasok sa trabaho o bago umuwi sa gabi. Umasa naman si Ejercito na makapag-convene kaagad ang mga miyembro ng Crisis Committee na binuo ng Malacanang upang paghandaan ang tumitinding epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon dyan po sa Middle East. Kaugnay nga ng balitang yan, napapanahon na para bumuo ng batas. Hindi ba pala nakabuo ng batas after pandemic? So wala tayong natutunan pala, After 5 years, kailangan pala ng batas. Okay, sige. Nag-practice na nga tayo nun, hindi pa natin in-improve, Sige. Ilang delubyo pa ba ang kailangan kaharapin bago tayo maging proactive, Puro reactive, Napapanahon na, Kala ko noon pa dapat. Para bumuo ng batas, para mahikayat ang mamamayan na kami pala gagamit, tayo pala gagamit ng bisikleta bilang paraan ng transportasyon sa harap na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, magagawa ito kung matitiyak na ligtas sa mga biker at may magagamit silang bikeable at walkable pathways. Sa House Bill 7863 o Safe Pathways Network Act, o obligahin ng gobyerno pati ang mga lokal na pamahalaan na i-develop ang walkable at bike-friendly lane sa kani-kanilang lokalidad. Sa ilalim ng bill, ang LGU sa koordinasyon ng DOTR at DPWH ang tutukoy at magtatayo ng temporary o permanent network ng bicycle lanes. Pagdating naman sa national roads dito sa Metro Manila, ang paglagay ng bike lanes ay pangangasiwaan ng DPWH, DOTR at Metro Manila Development Authority. Ang alam ko, meron ng dapat na proyekto dyan sa may EDSA niyan yung second level na Kaso? na bike path. Wala naantala ha? Ang alam ko rin noon, meron na nakalaan na pondo. Ewan ko lang ano nangyari. Nasaan na yung pondo, di ba? Ang dami natin iniisip na ideas pero walang nag-execute. Ay, Diyos mio Cute naman, lang daw. Oo. Pero meron kasi mga opisyal dyan na hindi makabisikleta hindi nila siguro naiintindihan yung pakiramdam ng mga bikers. Mas maganda yata ang labi ng mga gumagawa ng mga sakyan. Mga automobile companies. Yung mga nangangailangan ng petroleum, lalo diba? na ngayon, Langis. ang matinding kampanya ngayon paggamit ng electric vehicle. Oo. Paano mo yan? Paano kung tataas din ang singil sa kuryente? Kuryente naman. Di ba yan nga sinasabi ganun natin? din yun. Oo. Yun ang reaction. Reactive na naman. So tama nga naman, proactive, magbisikleta. Madaling sabihin, mahirap gawin, lalo na kung hindi mo pa nararanasan paano magbisikleta sa gitna ng lansangan ng Metro Manila. 'Di ba kasi ang dami na nating nakikita na napipiligroso ang buhay ng mga nagbibisikleta, ng ating mga siklista. Correct. Bakit? Ginigit-git ng mga kamote. Hindi kasi protected yung bike lane. Oo, ginigit-git ng kamote, hindi protected. Tama ka dyan. Tapos yung mga bike lane, mema lang. May maguhitang bike lane lang. Pero kapag ikaw sinubukan mo na magbisikleta doon sa designated, di umano na bike lane, hindi siya bikeable. Hindi nga walkable. Hindi nga. Bubusinahan ka pa ng kamote kasi nakaharang ka sa supposedly na dinaraanan mo Hara-hara ka dyan Tumabi ka nga. Diba? Ay, nako. Ay, sus. Ang init ng panahon. Samantala naman, magpapatupad daw po ng airport fee discount sa partikular sa terminal at navigation charges simula sa April 1, 2026 bilang tugon daw po ng Department of Transportation sa sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng langis. Kinumpirma ni Transport Secretary Giovanni Lopez na makikinabang daw po mga pasero sa mga paliparan na ito po'y ino-operate ng CAAP kung saan otomatiko daw mababawasan ng hanggang 200 pesos ang terminal fee na kasama sa binabayarang ticket. Ayon po kay Secretary Lopez, layunin po na akbang na ito na direktang mapababa ang airfare at mapagaan naman ang gastusin ng mga biyahero sa gitna ngayon ng krisis sa enerhiya. Sa initial naman na assessment ng kagawaran, tatagal daw po ng 3 buwan ang naturang diskwento. Samantala, tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA na walang ipatutupad na taas singil sa terminal fee sa mga pantalan sa buong bansa sa kabila
ng patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, mananatiling libre ang terminal fee para sa senior citizen, estudyante, uniformed personnel at persons with disabilities. Ang terminal fee ay ang bayad ng mga pasahero at cargo shippers para sa paggamit ng mga pasilidad ng pantalan tulad ng waiting area, palikuran at seguridad. Gayunman, nilinaw ni Santiago na ang hindi pagtataas o pag-waive ng port charges ay may epekto sa operasyon ng ahensya dahil umaasa lamang ang PPA sa sariling kita at hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal, kung tuluyang aalisin ng port charges, maapektuhan ang kakayanan ng PPA na pasahurin ang mga empleyado, pondohan ang operasyon at isulong ang mga proyekto sa mga pantalan. Samantala, meron daw pong mga alokasyon sa pambansang budget na maaaring magamit para sa pamahagi ng fuel subsidy at emergency cash assistance sa gitna ng nagtataas ang presyo ng petroleum products sa bansa. Ayon po kay Congressman Rodolfo Ordanes, Vice Chairman ng House Appropriations Committee, may mga pondo raw po sa 2026 General Appropriations Act ang classified bilang discretionary, contingency at unprogrammed. Ibig sabihin, maaari daw po itong ikonsidera ng Department of Budget and Management na ipandagdag sa mga ayuda. Iginit po ni Ordanes, kung kailangan ng pag-aproba o ng dalawang kapulungan ng Kongreso, abay dapat daw kaagad na makipag-ugnayan na ang DBM para maging mabilis ang proseso. Samantala, bukod sa fuel subsidy, patutupad na rin ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Scheme sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y kasunod ng serye sa taas presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim nito, maghahatid ng pasahero ang mga Public Utility Vehicle o PUV at ang gobyerno na ang magbabayad sa kanilang serbisyo. Maganda to, ha? Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, isa lamang ito sa mga solusyon na ipatutupad ng ahensya para makatulong sa mga PUV drivers. Dagdag pa ni Mendoza, may 700 milyong pisong pondo na nakalaan para rito. Ang naturang solusyon ay nauna na ring ginamit ng DOTR at LTFRB noong panahon ng COVID-19 pandemic. Samantala naman, nadismaya ang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS dahil hindi sila nakatanggap ng ayuda sa Pasig at Quezon City. Dahil po ito sa mali daw ho. Mali ang entry ng kanilang mga pangalan na isinumitin ng kanilang kinabibilangang transport network companies. Ayon po sa mga driver, hindi sila nakakuha ng ayuda dahil may discrepancy sa basic info tulad po ng spelling ng kanilang mga pangalan at yung petsa ng kanilang kapanganakan. Dahil po dito ay lalo nilang ikinadismaya ng sabihin ng mga transport network company na aayusin daw muna ang kanilang listahan dahil sa hindi tiyak kung kailan muli sila mabibigyan ng fuel subsidy. Subsidy na sana, naging bato pa. Iginit naman ng DSWD at ng LTFRB na hindi sa kanila ang problema, gayong sumusunod lamang sila sa listang ibinibigay ng mga TNC. Samantala, tumaas pa ng 8% ang oil shipment sa bansa ngayong taon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 na milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong Marso 20. Kung volume lamang ani ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis. Sa langis, narito ang bahagi ng pahayag ni Nepomuceno. Ang umaangat po yung presyo kung hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no, sa ngayon, supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakabantay naman po ang BOC. Araw-araw ho kaming naka-obserba at nagre-report po sa amin ang lahat ng aking mga tauhan. Kahapon, iginiit din ng Malacanang na wala pang krisis sa langis kundi price disruption lamang dulot ng kaguluhan sa Middle East. Una nang iniulat ng Department of Energy na sasapat pa ang supply ng langis sa bansa hanggang sa 15 ng Abril. Hello?
Kahit may pambili ka, wala ka na mabibili. Paano na pag hindi na sapat? Oo. Di ba? Wala. Paano na? Ay, sisa po. Samantala, bubuo naman ang team ng NBI para silipin kung sangkot nga ba sa profiteering at hoarding ang mga nagsara ng gasolinahan sa bansa. Kaugnay po ito ng report mula sa Philippine National Police na higit daw po sa 400 na mga gasolinahan nang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas sa pressure po ng petrolyo. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sinasamantala na ilang kumpanya ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng magdulot ng economic sabotage. Siguro po, hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin. Tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So, malawak po na investigation at talagang ito po, pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari. Dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa ating bansa. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 1 bilyong halaga ng illegal na vape products nasabat sa Navotas. Higit 4 bilyong pisong droga winasak sa Cavite. At bansang Tonga, niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Walang tsunami alert sa Pilipinas ayon sa PHIVOLCS. At Department of Health nagbabala sa atake ng heat stroke. Delikado Andito na ngayon naman yan. ang heat stroke. Baka biglang sumasakit-sakit ng inyong mga batok. Oo nga, no? Magbibisikleta ka tapos sobrang init. Oo, yun pa ang isang problema dyan eh. Naku. Dapat sana may mga shaded talaga na part ng mga gilid ng kalsada. Para makakapagpahinga. Kasi imagine Paano mo, naman kasing ginawa yung mga puno sa gilid? Wala na, Tapyas na. pinagpupukan dan apo. Wala na. Awanan. Dapat Awanan itong- dagiti kahoy. Oo nga, sabi nila, dapat kasi daw ang puno hanggang ugat para transfer mo siya. Oo. Diba? Pero tama yun, dapat may mga shaded areas, shaded parts. Heat stroke sa publiko, pinayuhang laging uminom ng tubig. Paano kung nagbibisikleta pa? Kaya mo ba magbisikleta 24 kilometers going here, tapos may inclined pa yan tapos ganun ulit pabalik. 24 patigil-tigil kilometers. Patigil. Ilang oras ko kaya Lililim siya? ka. Ilang oras kong babaybayin yun? Pero mararamdaman yung matinding ini, lalo ngayon. Oo, tirik na tirik Sunog na. ang balat mo dyan. Summer na Kaya summer kailangan na. makapal yung sunscreen. Kaya iba yung pag-iingat sa lahat ng mga siklista natin, kahit mga nagmamotor. Diba? Kasi Kaya iba direct sa ang ginagawa yung mga nagbabike, kaya lalo yung mga malalayo yung binabike. Minsan, 2, 3 yung kanilang bote ng tubig. Oo, tubig talaga. Oo. Ay, nako, babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita at mamaya mamimigay pa tayong mga papremyo Yun. sa ating mga promo para meron naman tayong konting Oo, pampalamig ng ulo. yan. Man lang tayo. Yan. At tawag dito, makaluwag-luwag man lang tayo. May mga positibo man lang tayong matanawan sa araw na ito. Ang oras, Pilipinas, alas 4:33 ng hapon. Pilipinas, ang oras, 41 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! At dahil ayaw natin magpatumpik-tumpik pa, gusto natin magtatatalon sa tuwa ang ating mga tagapakinig, ay papasukin na natin mula sa Barangay Talondos, Las Piñas para sa ating Malakas sa promo kasama ang MX3 CRH27 Noche Cacas. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Mapapabili mo talaga ako, Noche, kapag napatalon mo si Kuya sa tuwa dahil sa papremyo ibibigay mo sa kanya. Nasaan ka ba? Ano yan? At umextra ka pa ha? Papasada ka ba? Ako muna yung driver ngayon dahil itong winner natin, isang tricycle driver dito sa may BF Resort sa Las Piñas, Barangay Talondos, sa Las Piñas. Habang nagpapahinga, hindi kasi straight na biyahe talaga, sobrang init ng panahon, talagang mahihirapan ka. Ito naman si Tatay, yan naman nakaupo sa dito. Yan, habang nagpapahinga. Tatay, ano po pangalan nila? Patrocinio La Manilaw. Kumusta yung biyahe? Ang hirap po yung biyahe ngayon sa gasolina. Hirapan Magkano kinikita mo araw-araw? rin. Mga ano lang, mga halos 500, 600, gano'n. Dati ba magkano?
Abutin pa naman ako ng 1,000. So, naapektuhan talaga, no? Grabe pang init. Yan ang nakatutok. Yan ang Naka-boundary na ba, Noche? Paano? Boundary ka na ba ngayon? Wala pa, hoy. Kulang pa. Ikaw na magbibigay. Ipa-boundary mo Ikaw na, na Noche. magbibigay ng boundary. Ikaw na. Magpatumpik-tumpik pa, bibigyan agad natin ng 1,000 Yun! pesos. Woo! Ayan. At hindi lang yan, meron pang pampalakas ng katawan ang MX3 package. Ayos. Yan, inumin niyo po yan. At syempre, yung ating medium component, hatid ng Astron, alagang Masan, mabibili naman ito sa Suking Appliance Store nationwide. Ayan, Yo. tatay. Nako, swerte ng pahinga mo, nadaanan ka namin. At syempre, yung ating dalawang chichirya, no? Yung dalawang pack ng chichirya, mula naman ito sa Royal Corporation, hatid sa inyo, ating kaibigan ni Kuya Richard C. Ayan. Yo, ang dami. May payong pa. Payong. Oo, habang nagmamaneho ka, magpayong ka na para lalo hindi ka mainitan. Okay, ano masasabi mo, tatay? Maraming salamat sa DCRH. Ayun. Kay Dio Magkalma. Oo. Maraming salamat po. Ayan. Dadeo Makalma. Ayan. Welcome po. Okay. Ingat po. So, para naman sa gustong Salamat po. manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo na ang susunod na maswerte manalo sa aming DCRH sa Malakas Promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si Aris 27 na sika ka sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yo. O, diba? Salamat. Akala ko Ninong. banda rin ni Nochi. Oo, akala ko mamasada na eh. Oo, diba? Marunong ka ba, Nochi? Papadyakan na lang yun eh. Oo. Oo. Ano? Papadyakan. Kasi Di ba pag i-start mo yung pinapadyakan yung okay. gilid? Oo. Isang padyak lang naman yun. Isa, oo. Oo, di ba? Akala ko pang ano lang yun, mga astig lang yun eh. Akala ko pa effect ng mga drivers. Kailangan pala talaga. Congratulations sa'yo, kuya. At hindi na natin bibitinin pa ang mga nakatutok sa kanilang mga bahay-bahay dahil ihanda nyo na ang inyong mga telepono dahil bakay na ang susunod na manalo sa ating Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Kring-kring na! At nasa linya na natin, I don't know, paano ito pronounce? Jockerson? Cortina? Ba? Oh. Taga saan ba to? Taga... Hokor. Hockerson. Okay, bakit? Hockerson, Saan Cortina. galing yung pangalan ni Cortina na yan? Taga Brazil ba yan? Oo, lalaki. Ayan, magandang hapon sa'yo. Hockerson. Hockerson. Jokerson, tama Jokerson ako eh. Ikaw talaga, Miss Si Wina Wina eh. Pearl, nililin lang niya ako, Kuya Jokor. So, bakit Jokor? As pangalan po kasi ng papa ko, Jose. Okay. Sino si Corina? Cortina. Corina? And Son. Jose Cortina and Son. Cortina and Son. Ang cute. Hindi kasi sabi raw kanina Hockerson eh. Kasi Jose nga, di ba? Oo, so Jose, siguro narinig ni Kuya na Son. mukhang mas astigan dating ng Jockerson. Oo, so kasi Joe eh, Joe. Joe. Kuya Jokerson. Joe. So Joe po ba ang inyong palayaw? O boy? So, minsan tawag nila sa akin, Joko. Joko. Wow. Okay. Parang Joko Diaz. Oo, ay, di ba? taray. Siguro di ba? matipuno to si Kuya. Taga Dasma, Cavite pa naman. Matanong na natin si Kuya. Sabi mo ka ni Wina Pearl, sabi mo, hawker kanina eh. Feeling niya na din lang siya. Mas astig yung Joko eh, di ba? Jockerson. Kuya Joko, matanong kita, ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na number 1, hindi lang sa Metro and Mega Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa? Siyempre po, kauna-unahan sa Pilipinas ang DZRH. Ayan sige na, dahil nasagot mo daw agad-agad ang tanong, hindi na magpapatumpik-tumpik si Wina Pearl. Huwag may nakangiti bababa na ang si telepono. Wina. Happy na po si Wina Pearl at sana happy rin kayo kapag naibigay na niya ang inyong 500 piso. Congrats po. Congratulations, Kuya Joko. Thank you po. Thank you sa DZRH. RH Break Time! Diretsohin na natin
Papasukin na natin ang ating mga reports mula sa labas. Mula sa Malacanang, binuong crisis committee ni Pangulong BBM magpapalakas ng mitigation measures sa epekto ng Middle East crisis ayon sa Malacanang. Idetalyo ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa simulang hakbang ng pamahalaan ang crisis committee na pinabuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layo nitong i-sustain at palakasin ang mitigating measures na ililusad ng administrasyon simula pa lamang na mag-umpisa ang tensyon sa Middle East. Iginiit na Recto na agad kumilos ang gobyerno para maigsa ang epekto ng krisis sa gitnang silangan at may resiboan niya ang mga ginawang pagtugon. Tinukoy ng opisyal ang pamimigay ng ayuda sa mga tsuper na aniyay nagpapatuloy pa. Ang repatriation ng mga overseas Filipino workers at ang energy conservation measures. Binanggit rin ito ang diskwento sa toll fee at pinapyas ang airport passenger fee at plane landing fees. Gayon din ang pag-alalay sa mga magsasaka at mangingisda. Sabi ni Recto, trinabaho rin ng pamahalaan ang paghahanap at pakikipagnegosasyon para sa fuel supply agreements na ginawa ng walang publicity. Kaya naman pagtiyak ng palasyo, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong at mga hakbang para mapagaan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ang pagbuuan niya ng komite ay pagtugon sa pangmatagalang epekto, lalo't walang katiyakan kung kailan matatapos ang gulo at kahit magtapos na ito ay hindi rin agad babalik sa normal ang sitwasyon. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Department of Energy naghahanap na rin daw po ng ibang pang bansang mapagkukunan ng langis. Ayon po yan mismo kay Secretary Sharon Garin. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, naghahanap na ang Department of Energy o DOE ng ibang mga bansang maaaring pagkuhanan ng supply ng langis kasunod ng giyera sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang pagharap sa hearing ng Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Garin, nagbigay ng katiyakan ng mga bansang ating pinagkukunan din ng supply ng langis gaya ng South Korea, Japan at China na may darating tayong supply. Ang problema ay kung magtatagal ang crisis sa Middle East ay kailangang humanap ng ibang mga bansang maaaring mapagkunan ng langis. Kaya't ang PNOC o Philippine National Oil Company nakipag-usap na sa Amerika, Canada at mga bansa sa South America. Sa report ni Yusek Alessandro Sales, may imbak para kayong tatagal ng 53 araw sa gasolina at 46 na araw sa diesel. Ang mas kaunti ay ang supply ng LPG. Si Secretary Garin ay humabol sa hearing ngayong hapon matapos kastiguhin ng mga senador. Narito si Secretary Sharon Garin. But we have been assured by the next delivery, but that's assuming that the things stay the same, stay the same next month. So they can assure us as far as things are how it is right now. But if things escalate and prolong, then we have to address that all over again, and that's why PNOC is trying to diversify the sourcing, like US, hopefully Canada, South America, and others. Pero yun nga, the uncertainty will always be there every next round of orders. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Sharon Garin. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, hindi ko pala natanong anong oras dumating si Secretary Garin. Nakahabol naman. Nakalma na ba si Senator Legarda nung nakita niya, nung natanawan na niya? Di ba? Nung natanawan na si Secretary Garin. Pero dumako na tayo sa Kamara House Justice Committee. Nananatili ang imbitasyon kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment proceedings ng komite na sisimulan na bukas. Idetalye mo balitang yan, RH12. Milky Riganan. Manang Milky. Kaya ay handang maghintay ang House Justice Committee sa desisyon ni Vice President Sara Duterte na dumalo at sumipot sa impeachment proceedings na sisimulan na bukas. Ang kay Justice Committee Chair, Treville Luistro, hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na abiso kung dadalo o hindi ang Vice Presidente. Sabi ni Luistro, hindi susuko ang komite at hanggat hindi natatapos ang hearing sa impeachment proceedings,
patuloy silang magpapadala ng imbitasyon sa Vice Presidente. Paliwanag ni Luis Tro, mahalaga ang pagdalo sa hearing dahil dito ipresenta ang mga ebidensya at pagkakataon ito ni VP Sara na direktang sagutin at ipaliwanag ang kanyang panig. Dagdag pa ni Luis Tro, matagal na ang issue ng confidential funds at sa impeachment proceedings, ang tamang venue para marinig ng taong bayan ang sagot ni VP Sara. Naniniwala si Luis Tro na karamihan sa ating mga kababayan ang gusto ng marinig ang sagot ng Vice Presidente at huwag sayangin anya ang pagkakataon na humarap sa impeachment proceedings at patunayan na lahat ng mga bintang ay walang katotohanan. Ako si Neil Craig na nagunat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, handa po maging frontliners sa Crisis Committee ni Pangulong BBM. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tinayak ng militar at pulisya na handa nitong suportahan ang pinabubuong o binuong Crisis Committee ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Sa puno palitan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na parati namang nasa frontline ng kasundaluhan sa paghatid ng tulong sa panahon ng krisis. Inihalimbawa ni Padilla ang COVID pandemic kung saan aglaan ng resources maging ng assets ng AFP habang nakaparalisa noon ang delivery ng goods at serbisyo. Pakinggan natin ang AFP spokesman. That we have shown how the AFP used all of our resources, tao at equipment to mobilize yung tulong sa ating mga kababayan. Iba ding level of of challenge itong nangyayari sa ngayon, but we assure you po that the Armed Forces of the Philippines is in the front lines in mitigating the effects of itong conflict na nangyayari po. Ngayon din, binigyang din naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na hindi ito ang unang beses na asiste o magsisilbing frontliner ng pulisya sa crisis situation, bagay na ginawa na raw noong pandemya at tuwing may kalamidad. Ginamit itong pwersa ang PNP sa pag-implementa ng quarantine protocols at border control bilang bahagi ng public safety measure. Samantala, wala pa namang kalinawan ang komposisyon ng crisis committee kung mayroon itong AFP at PNP members sa layong matiyak ang stable na supply ng langis at proteksyon ng mga consumers. Sa ngayon, nakalalay ang PNP sa Department of Energy laban sa profiteering at hoarding ng oil products habang pareho namang nakastandby ang mobility assets ng police at AFP sakaling kailanganin sa libre sakay sa nakaumam na mga transport strike. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, special payout para sa mga driver na hindi nakakuha ng 5,000 pisong fuel subsidy ilalabas ng LTFRB. Detalye mong balitang yan, RH5, Val Gonzalez. Val. Magandang balita ito, Ms. Thea, para sa mga tsuper ng TNBS na dismayado dahil hindi nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD at DOTR LTFRB. Ito ay dahil sa magtatakda na ng araw para sa special payout sa nabanggit na mga PUV drivers na nagre-reklamo dahil hindi sila nakakuha ng ayuda bunsod ng mali-maling mga profile entries na isinumite ng mga transport network companies. Sa ambos interview ng media sa pamamigay ng fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle dito sa Quezon City, nililinaw ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na walang pagkukulang dito ang DSWD. Gusto lamang aniyang masiguro ng ahensya na mapupunta sa tamang tao ang pera ng taong bayan. Narito si Chairman Mendoza. Kasi yung listahan ng TNC na pinadala sa amin, yun na naman ang kinokopya. Parang cut and paste yan eh. Check lang natin kung nakasama sa ibang listahan para di mag-doble-doble. Pero kung ano yung pinadala sa amin, doon rin yung aming pinapadala. No? So, dikit-dikit eh. Hindi naman namin mabago yung spelling eh, kung gano'n talaga ang spelling na pangalan niya. No? So yun po, I think it's a learning curve na lahat talaga kailangan mag-ingat. No? Be more, kailangan maging meticuloso sa pag-entry ng detalye ng isang driver. Sa ngayon ay wala pang takdang araw para sa special payout na ilalaan sa mga TNVS drivers na hindi nakatanggap ng ayuda dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala, gunman sa pagpatay sa retiradong pulis Maynila. Ito raw po'y arestado at iniharap sa media.
Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy G! Naaresto, Lakay Ray, naaresto sa San Pedro, Laguna ang umano'y gunman sa pagpaslang sa retiradong polis na si George Capistrano matapos ang ilang araw na manhunt ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ngayong araw, kinilala ang suspect na si Albert na 27 anyos na inaresto bandang alas 5 ng madaling araw sa isang lodging house batay sa impormasyong ibinigay ng publiko at validation ng pulisya. Ayon sa Manila Police District, si Magda Raog ang itinuro ng naunang sumukong driver suspect na si Elias Biboy bilang bumaril kay Capistrano noong Marso 14 sa Tondo. Sinabi ng alkalde na natunton ang suspect habang naglilipat-lipat sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal at Laguna upang makaiwas sa pag-aresto. Sa presentasyon sa Talk to the People live stream na kinumpirma ni Mayor Isko na positibong nakilala si Magda Raog o si Elias Albert sa CCTV footage at sa testimonya ng driver suspect. Inamin umano ng suspect na 2 beses niyang nagpaputok sa insidente ng robbery hold-up na ikinamatay ni Capistrano. Naaresto si Magda Raog sa bisa ng umiiral na warrant of arrest para sa kasong robbery mula sa korte sa Baguio. Iyahin din ang laban sa kanya ang karagdagang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama rin na aresto si Elias Teresa, 23 anyos, na harap sa kasong obstruction of justice dahil umano sa pagtatago sa suspect. Na-recover ng pulisya ang isang 40 caliber na baril na may lamang magasin na pinaniwalang ginamit sa krimen. Ayon pa sa alkalde, naging susi sa pagkakaresto ang pagtulungan ng pulisya at ng publiko. Ang pagpasang kay Capistrano, isang retiradong pulis at dating membro ng security detail ng alkalde ay nagbunsod ng pinaigting na operasyon at pag-alok ng 500,000 pisong pabuya na umantong sa pagkakaresto sa suspect. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, sunog! Sumiklab sa residential area sa Barangay Poblacion, Bacoor City sa Cavite. 2 nawawala. Ida-time mo balita, RH30, Eric Dastas. Eric! Ilang minuto lamang ang nakalilipas matapos ngang mapula itong sunog na sumiklab dito sa Barangay Poblacion na tabing dagat sa Bacoor City kung saan hindi bababa sa 15 hayan ang tinupuka ng apoy. Patuloy ngayon ng sinasagawang investigasyon ng Bacoor Fire Station kung saan na 2 na mag-ina umano ang nawawala. At ito ayon na rin sa aking panayam dito kay Kapitan o Barangay Chairman Randy Francisco ay 2 yung hinahanap nila ngayon na mag-ina na posibleng niya na nadamay o nasunog dito sa loob ng kanilang bahay. So umabot sa unang alarma ang sunog dito sa naturang lugar na ngayon nga ay patuloy yung investigasyon ng mga tauhan ng mga Bureau of Fire kung ano ang sanhi o anong pinagmulan nitong sunog na lumamon sa mga light materials sa tabing dagat sa Barangay Poblacion sa Bacoor City. Ito pa rin si Eric Dastas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang 1 bilyong pisong halaga ng illegal na vape product sa isang bodega sa Navotas City. Ayon sa BOC, aabot sa 3,174 na master boxes ng hindi rehistradong electronic cigarettes at vape products ang nakumpiska sa operasyon noong Marso 21. Lumabas sa paunang investigasyon na walang kaukulang permit tulad ng Philippine Standard License at Import Commodity Clearance. Ang mga nasabat na produkto na labag sa Republic Act No. 11900. Binigyan ng 15 araw ang mga kinatawan ng bodega upang magsumite ng kaukulang dokumento. Samantala,
Winasak naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang abot sa 4.56 billion pesos na halaga daw po ng mga nakumpiskang illegal drugs sa 13 Martires City, Cavite. Higit 1,000 kilo ng mga solid na illegal drugs at ilang liquid substances ang sinira sa pamamagitan ng thermal decomposition o pagsunog. Kabilang po dito ang shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at mga drogang natagpuang palutang-lutang sa karagatan ng Palawan. Samantala, tiniyak ng PHIVOLCS na walang anumang banta ng tsunami sa bansa matapos yanigin ng malakas na magnitude 7.6 na lindol ang bansang Tonga kaninang alas 12:38 ng tanghali. Ayon sa ahensya, bagaman malakas ang pagyanig na may lalim na 237 kilometers, hindi ito magdudulot ang panganib sa mga baybayin ng Pilipinas dahil sa layo ng epicenter nito. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ng PHIVOLCS ang publiko na manatiling kalmado at huwag maniwala sa mga maling impormasyong kumakalat sa social media. Nagbabala naman ng DOH, Department of Health, sa publiko na magdoble ingat laban sa mga sakit na dulot po ng matinding init ngayon ng panahon. Ayon po sa kagawaran, tumataas na po ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke, mga kondisyong maaring maging malubha at nakamamatay kung hindi agad maagapan. Kabilang po sa mga dapat bantayang sintomas ang mataas na lagnat, pagkahilo at matinding panghihina ng katawan at pagkawala ng malay. Bilang pag-ingat, pinapayuhan po ng DOH ang publiko na iwasan ng matitinding gawain sa labas ng bahay mula alas 9 ho ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung kailan pinakamainit ang sikat ng araw at kailangan daw pong lagi tayong uminom ng tubig. Dumako naman tayo sa ating break time global news. Iran, pinabulaanan ng mga naging pahayag ni Trump ukol sa umano'y hiling nitong ceasefire. Ida tayo balita, James Galange. Maring pinabulaanan ng bansa ang mga paratang ni US President Donald Trump na nais daw may tumapag-usap sa Amerika at tumiling ng tigil putukan o ceasefire. Ito'y matapos iutos ni Trump ang pagsuspend ng pag-atake nito sa mga Iranian power plant at energy infrastructure na 5 araw para magbigay daan daw di umano sa magiging peace talks. Pero buwelta ng Iran, walang kahit anong negosasyon ang nangyari bagkus nais lamang daw ni Trump na manipulahin ang world market ng langis ngayong wala pa rin daw pagbabago sa kalagayan sa Strait of Hormuz. Bagaman bumaba man ang presyo ng Brent crude sa US ng 10.9%, kung saan pumapalo na lamang sa $99.94 per barrel, ay nasa magbabago pa rin ito kung patuloy pa rin ang pagharang at pag-atake sa mga barkong dadaan sa Gulf. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Samantala sa ating sports, Gilas Women umangat daw po sa world ranking matapos ang FIBA qualifiers. Report mula kay Millie Borja. Miss Millie. Umangat sa world rankings ang Gilas Pilipinas Women matapos ang kanilang kampanya sa FIBA Women's World Cup qualifying tournament noong nakaraang linggo. Sa pinakabagong tala ng FIBA, umakyat sa number 30 ang Pilipinas mula sa dating number 39 noong August 2025. Tinapos ng Gilas Women ang torneo na may 1-4 record. Tampok ang 74-59 victory laban sa world number 19 na Colombia. Nanguna sa naturang laban si Casey De La Rosa na nagtala ng 25 points and 18 rebounds upang pangunahan ng koponan sa makasaysayang tagumpay. Samantala, kinilala rin ang Gilas Women sa All Women in Sports Awards dahil sa kanilang gold medal finish sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand at sa kanilang unang paglahok sa FIBA qualifiers. Sa kabila ng limitadong panalo sa torneo, itinuturing na malaking hakbang ang kanilang performance sa patuloy na pag-angat ng Pilipinas sa international basketball stage. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa ating break time showbiz news, 36 na kandidata sa 62nd Binibining Pilipinas, ipinakilala na. Ida tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Congratulations, Binibining Pilipinas, Class of 2026.
Opisyal nang ipinakilala ang 36 candidates na bumubuo sa ika-62 edisyon ng Binibining Pilipinas. Kabilang nga rito ang ilang beauty queens sa crossover mula Miss Universe Philippines to BBP stage. Gaya ni Gwendolyn Soriano ng Baguio, Sasha Lacuna mula Tarlac at Jarina Sandu ng Isabela. Habang muli ring susubukan ng beauty queen na si Tracy Sunyo na naging bahagi rin ng Diamond Batch ng BBP na masungkit ang corona. Para sa taong ito, Strength, Beauty at Sisterhood ang tema ng Binibining Pilipinas pageant. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, ang Davaoeña beauty na si Katrina Ann Johnson ang kinoronahang Binibining Pilipinas International, habang si Annabelle McDonald naman ng Iligan City ang itinanghal na Binibining Pilipinas Globe. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iyo. Kahit napakainit ang panahon, huwag kakalimutang ngumiti. At dahil nga mainit ang panahon, huwag din kakalimutang uminom. Yun. Diba? Saka huwag kalilimutang magsuot ng maluluwag na damit. Oo, kasi nakakatulong siyang At mapreskohan maninipis ng na damit. katawan. Naku, maluwag na, manipis pa. Only in your imagination. Para Akala ko pumasok gusto mo yung ng imahinasyon. para pumasok yung hangin. Okay, sige. Saka wag daw magsusuot ng mga black, mga dark Dark colored. colored. Oo, tama nga naman. Eh, bakit naka-black ka? Nako. May parit. Nakakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Di para Time. black and white. Sa bagay. Ako po si black Teo and white. Petro Corpuz. At Tracy Bayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod ng balanssadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 5:09 ng hapon.